Hindi itinanggi ni Atty. Orlando Mendiola, ang isa sa 4 na abogadong ipinatawag ng National Bureau of Investigation, ang tungkol sa nangyaring pagpupulong sa 4 na kababaihan na sinasabing ipapain kay Executive Secretary Ralph Recto. Ito ay may kaugnayan sa umunoy honey trap plot at character assassination laban sa Executive Secretary. Kahapon August 17, tumugon si Atty. Mendiola kasama ang 2 pang abogado na ipinasabpina ng NBI National Capital Region. Ayon kay Atty. Mendiola, totoo na nagkaroon anya ng meeting noong July 15 at July 26, subalit nilinaw nito na wala silang napag-usapan hinggil sa umunoy planong siraan si ES Recto. No, it's not really a consultation, it's an interview nga. Interview, and in the process, they consulted. So it's more of an interview, which was never finished. Kaya nagkaroon ng second meeting na hindi na dumating yung 3. May isang dumating pero hindi na rin natuloy. Dagdag pa ng abogado, malian niya ang kumakalat na balita na sila umano ang nagsagawa ng briefing sa 4 na babae upang isakatuparan ang tangkang paninira sa reputasyon ng Executive Secretary. Hindi totoo na kami nag-brief. Kami yung nakinig kung ano yung sinasabi. Hindi kami nag-brief, wala kaming ginawang kwento. Kung may kwento man na sinasabi nga, labas nyo. Walang gano'n. There is no such thing. Walang planong gano'n. We cannot do that because hindi tapos yung interview namin. Anong i-assassinate namin? Hindi namin alam kung anong pangalan ng mga babaeng yun. Sinabi rin ni Atty. Mendiola na kliyente nila si Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste. Ngunit Abogado kami. Ni Congressman Luis. Ang daming cases na kami ang abogado niya. But not for that incident. No communication po talaga. Bakit namin sasabihin out of the blue, uy, abogado kami ni Congressman? Doesn't make any sense. sa ngayon ay patuloy ang NBI sa isinasagawa nilang investigasyon sa kaso at sa oras na makakita ng matibay na ebidensya ay saka sila maghahain ng rekomendasyon sa Department of Justice hinggil sa paghahain ng kaukulang reklamo. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon.